Gandang umaga sa lahat. So ngayon, ang ating tatalakayin ay ang pagtatayang tradisyonal o formal na pagtataya. So ano nga ba ang pagsusulit? So ayon dito, ang pagsusulit ay isang panukat na ginagamit ng mga guro upang sukatin ang paglalapat ng mga pagkatuto pagkatapos ng isang pagtuturuan. Ito ay maaaring formal kung itinatakda at may proctor na namamahala sa pagsusulit. Subalit, ang formal na pagsusulit ay isa lamang sa maraming paraan sa pagsukat na natututuhan ng mga mag-aaral. So, ang pagtataya o pagsukat sa natutuhan ng isang walang tigil na proseso at ito ay maaaring maganap anumang oras. So, kung ang guro ay nakikinig habang nagbabasa ang mga mag-aaral, kung inaobserbahan niya ang mga mag-aaral sa kanilang pangkatang gawain at kung binabasa at pinamarkahan niya ang mga produkto sa pagsulat ng buong klase, nagsasagawa siya ng isang paghuhusga o pagtataya. So, ang gawain ito ay may tuturing ng mga informal na paraan ng pagsukat sa natututuhan. So, nagbibigay ang guro ng pagsusulit upang makakuha ng mga impormasyong nagagamit sa ebalwasyon ng mga mag-aaral pagkatapos ng isang yugto ng pagtuturo. So, ang mga impormasyong makukuha ay magbibigay ng ilang kabatiran hinggil sa kagalingan ng isang pagtuturo o pagkatuto sa loob ng classroom. Ang pagsulit at ang guro. So, ang pagsulit ay napakalagang bahagi ng pagtuturo at pagkatuto. Kaya nararapat lamang na ang bawat guro ay hindi lamang dapat magaling sa pagtuturo, kundi marunong din siya maghanda ng mga pagsusulit. So, ano nga ba ang kahalagahan ng pagsusulit sa isang mag-aaral ng wika? So, syempre, una, ang pagsusulit na mahusay ang pagkakagawa ay malaki ang naitutulong upang magkaroon ng interes sa pag-aaral ng isang bata. Dahil sa feedback na dulot ng pagsusulit, nagkakaroon ng katuparan ang mga pagsisikap ng isang bata sa kanyang pag-aaral. So, ang ikalawa is nagiging daan ang pagsulit sa lubusang pagkatuto ng wika. So dito natututo ang mga bata habang nag-aaral para sa exam at pagkatapos na maiwasto ang kanilang mga papel, syempre doon makikita yung mga resulta ng pagsusulit at kung ano ang lubusang natutuhan ng bata at kung aling mga kasanayan ang dapat pang aralin muli. So, ano naman ang kahalagahan ng pagsusulit sa guro? So, syempre, sa pamamagitan ng pagsusulit, malalaman ng guro ang katugunan sa sumusunod. Una is, naging mabisa ba ang pagtuturo? So, syempre, kung may malaking marka yung mga estudyante, of course, naging mabisa ang pagtuturo ng isang guro. Pero kung hindi, so, siguro is may pagkukulang yung guro or siguro is ang yung mga students. Second, angkop ba ang aking aralin sa aking mga estudyante? So, syempre, bago gumawa ng aralin ng isang guro. So, syempre, dapat namang inaangkop niya yung aralin niya sa age or sa grade ng kanyang students. Aling mga kasanayan ang dapat bigyang diin sa pagtuturo? Kung may mga hindi na explain or napaliwanag na maayos, titinan kung alin dapat yung bigyang diin, kung saan dapat mag-focus. At last is, alin ang kailangan iturong muli. So, kung may topic or aralin na hindi masyadong nagets ng mga estudyante, so of course, kailangan itong iturong muli upang, syempre of course, para mag-gets nila at mas malaki yung grades, yung mga marka na kanilang makuha doon. Mga uri ng pagsusulit. So, ayon sa layon, ang pagsusulit ay mauuri gaya ng sumusunod. Pagsusulit na natamong kabatiran o achievement test, panuring pasusulit o diagnostic test, pagsusulit sa kahusayan o proficiency test, at pang-apat, pagsusulit sa aptitude o aptitude test. So, unahin muna natin ang pagsusulit na natamong kapatiran o achievement test. Ang achievement test ay isang uri ng pagsusulit na sinusukat kung ano ang natutuhan ng isang mag-aaral.
Ito ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang akademikong antas, kalakasan at kahinaan, pati na rin ang kanilang kaalaman sa natutunan sa pangunahing mga paksa sa buong taon. Isang halimbawa nito ay yung National Achievement Test o NAT na isinasagawa sa Pilipinas at nilalayo nito na malaman ang akademikong antas ng mag-aaral. So, isinasagawa ng mga mag-aaral nito sa mga baitang pangatlo, pang-anim, pang-sampo at pang-12. So, dito makikita ng resulta kung ano ba talaga yung kalakasan at kahinaan ng isang mag-aaral. Pati na rin ang kanilang kaalaman na natutunan sa mga pangunahing paksa sa buong taon. Pangalawa, panuring pagsusulit o diagnostic test. Ito ay ibinibigay bago simula ng pagtuturo ng isang kasanayan upang matiyak kung may taglay ba yung mag-aaral o meron ba siyang stock knowledge beyond that certain topic. So, nakikita rin dito yung panimulang kakayahan nga ng mag-aaral o prerequisite skills. So, isa rin itong pagsusulit o uri ng pre-assessment na ginagawa upang masukat ang kasalukuyang kakayahan ng mag-aaral sa paksang ibabahagi sa klase. Ang layunin nito ay malaman ang mga strength at weaknesses ng isang mag-aaral sa isang particular na paksa bago pa man ito ituro ng isang guro. So, halimbawa, sa diagnostic test is yung araling panlipunan sa ikasampung baitang kung saan sinasukat ang kaalaman ng mag-aaral sa iba't ibang aspeto ng araling panlipunan tulad ng kasaysayan, heograpiya, ekonomiya, at kultura. Susunod naman tayo sa pagsusulit sa kahusayan o proficiency test. So, ito ay pagsusulit na naglalayong malaman ang kakayahan ng isang tao sa isang wika na hindi isinasaalang-alang ang anumang kasanayan na taglay niya sa wikang ito. So, masasabi rin natin na ito ay isang uri ng pagsusulit na sinusukat ang kakayahan ng isang tao sa isang particular na skill o disiplina. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga sitwasyon kung saan kailangang malaman ang antas ng kaalaman o kasanayan ng isang tao sa isang particular na larangan. So, isa sa halimbawa nito ay ang proficiency test ay ang TOEFL o ang Test of English as a Foreign Language. So, dito, sinusukat ang kakayahan ng isang tao na gamitin at maunawaan ang Ingles sa isang akademikong setting. So, yun. Susunod naman tayo sa pagsusulit sa aptitude o aptitude test. So, ito ay nagsasabi kung ito ay para rin masasabi isang psychometric assessment na ginagamit upang sukatin ang cognitive skills o behavior ng isang mag-aaral o tao. So, ang aptitude test ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga tanong at madalas ginagamit ng mga kumpanya upang mabuti ang kalidad ng kanilang pag-hire. So, isang halimbawa nito ay ang ginagamit para sa mga panayam sa trabaho. So, ang pagsusulit na ito ay may kasamang hanay ng mga tanong na naglalayong tuklasin ang mga kakayahan at potensyal ng mga kandidato sa trabaho na magsagawa ng ilang magawain o makakuha ng mga particular na kasanayan. So, dumako naman tayo sa kakayahang sinusubok ng bawat item. So, dito, una ay ang pagsusulit na discrete point. Discrete point. Ito ay sinusubok nito ang isa lamang kakayahan ng bawat item. Halimbawa nito ay yung multiple choice. So, dito,
Ang discrete point ay isang uri ng pagsusulit na sinusukat ang kaalaman o kakayahan sa mga hiwalay at tiyak na bahagi ng isang larangan o disiplina. Sa pagsusulit nito, ang wika o larangan ay hinahati sa mga maliit na bahagi o puntos na maaring masukat ng hiwalay. So kanina nga, nasabi ko na sa iyo yung halimbawa, yung multiple choice test. Add nito ay yung true or false test, fill in the blank test, spelling test, kung saan sinusubok yung kaalaman ng isang mag-aaral at china-challenge yung isang mag-aaral na pipili ng tamang sagot mula sa pagpipilian. Yun. Sa susunod naman ay pagsusulit na integrative. So dito ay sinusubok nito ang pangkalahatang kasanayan ng wika. So, ang pagsusulit na integrative ay isang uri ng pagsusulit na sinusubok ang pangkalahatang kasanayan sa isang larangan o disiplina. Ito ay naglalayong masubok ang iba't ibang kakayahan ng isang individual sa bawat item ng pagsusulit. Sa halip na mag-focus sa mga tiyak na punto o bahagi ng larangan, ang pagsusulit na integrative ay naglalayong masuri ang kakayahan ng isang tao na magamit ang kanilang kaalaman at kasanayan sa isang malawak na konteksto. So, halimbawa nito ay ang pagsusulit sa pagbasa at pagsulat. So dito, ito ay isang pagsusulit kung saan ang mga kalahok ay sinusuri sa kanilang kakayahan sa pagbasa at pagsulat ng mga konteksto sa iba't ibang uri ng konteksto. So, pangalawa naman na halimbawa ay yung pagsusulit sa matematika. So, ito ay isang pagsusulit rin kung saan ang mga kalahok ay sinusuri sa kanilang kakayahan sa paggamit ng mga matematikang kasanayan sa iba't ibang sitwasyon at problema. So, pangatlo sa halimbawa nito ay pagsusulit sa agham. Ito ay isang pagsusulit kung saan ang mga kalahok ay sinusuri sa kanilang kaalaman at pag-unawa sa mga konsepto at prinsipyo ng agham at iba't ibang larangan tulad ng pisika, kemistriya at biolohiya. So ngayon, dito sa integrative na pagsusulit ay pinapalooban rin ito ng clause o ang pagsusulit na binubuo ng isa o higit pang talata na may puwang para sa kinaltas na salita. Kasunod naman nito ay yung pagsusulit na idinikta o dictation test, kung saan sinusubok nito ang kakayahan sa pakikinig sa talasalitaan sa yarian at maaari rin sa pagbaybay at wastong paggamit ng malaking titik at mga ilang bantas. So, dahil sa mga pagsusulit, syempre na-develop natin ang makrong kasanayan ng mga mag-aaral. Mas nag-grow ito habang binibigyan sila natin ng mga pagsusulit na nata-challenge yung kasanayan nila. So, yung apat na makrong kasanayan, di ba familiar naman tayo dito. Ito yung pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. So, dadako na naman tayo sa pagsusulit na norm, reference. So, dito, inihahambing ang bawat mag-aaral at ginagamit na batayan ng markang ng isang guro. So, sa pagsusulit ng norm reference test ay isang uri ng pagsusulit na ginagamit upang ma-rank ang mga individual na kumukuha ng pagsusulit sa paghahambing ng isang subset ng populasyon na kumukuha rin ng parehong pagsusulit. So, layunin nito na masukat ang posisyon ng isang individual sa relasyon sa iba pang mga kalahok na kumuha ng pagsusulit na iyon. So, halimbawa ng pagsusulit na norm reference test ay yung
National Achievement Test or NAT. Ito ay isang pambansang pagsusulit na isinisagawa sa mga mag-aaral sa Pilipinas. Ang mga resulta ng pagsusulit na ito ay ginagamit upang ma-rank ang mga mag-aaral at mga paaralan sa buong bansa batay sa kanilang mga antas ng kasanayan. So, mayroon naman dalawang uri ng pagsusulit. Ito ay ang objective type and subjective type. Yung objective type ay yun yung objektibo, yung subjective type yun yung subjektibo. So halimbawa sa objective type ay yung multiple choice, matching type, at completion type. So dito pinaiiral yung mga tanong kung saan yung mga tanong ay talagang may basihan or basis sa tinalakay ng isang guro. So dito naman sa subjective type o subjektibo, ito ay, halimbawa nito ay essay type, translation, at open-minded question. Dito nakasaad dito yung mga perspektibo ng estudyante o mag-aaral na kanilang isasagot sa isang paksa o talakayan. So, yun ang dalawang uri, ang objective type at subjective type na pagsusulit. So, dadako naman tayo sa paghahanda ng pagsusulit. So, sa paghahanda ng pagsusulit, talagang kinakailangan nating una yung pagpaplano ng pagsusulit. So sa pagpaplano ng pagsusulit, kinakailangan talaga na tiyakin ang layunin ng pagsusulit. So, bakit? So, mahalaga na malinaw ang layunin ng pagsusulit. Ito ay maaaring maging pagsubok sa kaalaman, kasanayan, o kakayahan ng mga mag-aaral. Dapat malaman kung ano ang nais malaman o matukoy sa pamamagitan ng pagsusulit. So, pangalawa, syempre tukuyin ang mga kakayahan ng nasukatin ng pagsusulit. So, mahalaga ring malaman kung ano ang mga kakayahan na naisukatin sa pagsusulit. Ito ay maaaring kaalaman sa isang particular na paksa, kasanayan sa isang larangang akademiko, o iba pang mga aspeto ng pag-unlad ng isang individual. So, sunod naman ay yung italaga ang mga layuning pangkagawian o behavioral objectives. So, upang masiguro na ang pagsusulit ay tumutugon sa mga layunin, talagang mahalaga na maipahayag ang mga layuning pangkagawian o mga inaasahang pag-uugali na dapat ipakita ng mga kalahok sa pamamagitan ng pagsusulit. So, ang susunod naman ay ihanda ang talahanayan ng espesifikasyon. Ang talahanayan ng espesifikasyon ay naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga item ng pagsusulit. Ito ay naglalaman ng mga gabay sa paggawa ng mga tanong, mga rubric para sa pagmamarka at iba pang mga teknikal na aspeto ng pagsusulit. So, ang susunod naman ay ang pagpasyahan ang mga uri ng pagsusulit na gagamitin. So, sa pagpaplano ng pagsusulit ay mahalaga ring magpasya kung anong mga uri ng pagsusulit ang gagamitin. Maaari itong multiple choice, true or false, matching types, essays, at iba pa. Kung saan ang pagsusulit na ito ay angkop sa layunin at mga kakayahan na naisukatin. So, sa ibinahagi ko, sa pamamagitan talaga ng maayos na pagpaplano ng pagsusulit, masisiguro na ang pagsusulit ay nakakatulong sa pag-evaluate ng mga kakayahan at kaalaman ng ating mga mag-aaral. Diba, natalakay natin yung pagpaplano. So, ngayon ay dadako naman tayo sa paghahanda ng pagsusulit. So, sa paghahanda ng pagsusulit, ito ay isang kritikal na bahagi ng proseso upang matiyak na ang pagsusulit ay malinaw, tama at patas. Narito ang hakbang sa paghanda ng pagsusulit. Una ay isulat ang mga item. Simulan ang paghahanda sa pagsusulit sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga item o tanong na nais ipasagot sa mga kalahok. Maaari itong multiple choice, true or false, matching types, at etc. Sa susunod naman ay ang suriin at ayusin ang mga item. So pagkatapos isulat ang mga item, mahalaga na suriin at ayusin ang mga ito. Tiyakin na ang mga tanong ay malinaw,
walang mga maling impormasyon o pagkakamali sa gramatika, at sumasang-ayon sa mga layunin ng pagsusulit. Sunod naman ay ayusin ang mga item ng pagsusulit. So sa pag-aayos ng mga item ng pagsusulit, ay mahalaga na ito ay nakaayos ng maayos at may tamang pagkakasunod-sunod. Maaring ito ay ayusin ayon sa antas ng difficulty sa tanong o pagkakasunod-sunod ng mga paksa o iba pang mga kategorya na may kinalaman sa pagsusulit. So, sunod naman ay ang ihanda ang mga panuto. So mahalaga na maghanda ng malinaw at detalyadong mga panuto para sa mga kalahok. Ang mga panuto ay dapat naglalaman ng mga gabay sa pagpapasa ng mga sagot, oras ng pagsusulit, paggamit ng mga tulad ng calculator or dictionary, at iba pang mga kahalagahan na impormasyon na dapat malaman ng kalahok o mag-aaral bago sila sumabak sa pagsusulit. So, dadako naman tayo sa ang panuto ay dapat maikli sa paghahanda rin ng pagsusulit. Ang panuto sa pagsusulit dapat maging payak at maikli upang madaling maunawaan ng mga mag-aaral. Ang mga mahalagang impormasyon na dapat isama sa panuto ay ang layunin sa pagsusulit, ang oras na ibinibigay para sa pagsasagot, at ang paraan ng pagsasagot sa mga item. So, magkaroon ng isang pangkalahatang panuto. So, dito sa magkaroon ng isang pangkalahatang panuto, talagang mahalaga rin na magkaroon ng isang pangkalahatang panuto na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa pagsusulit na maaring ibahagi sa lahat ng mga mag-aaral. Susunod naman ay pagbibigay ng pagsusulit at pagwawasto ng papel. So, sa pagbibigay ng pagsusulit ay mahalaga na maging maayos at organisado, at dapat tiyakin na ang mga papel na pagsusulit ay malinis at maayos na inilatag. Pagkatapos ng pagsusulit ay talagang mahalaga rin na magkaroon ng proseso ng pagwawasto ng mga papel upang matiyak ang tamang pagmamarka at pagbibigay ng mga puntos sa mga mag-aaral. So, next ay ang pagpapahalaga ng pagsusulit. So, sa pagpapahalaga ng pagsusulit, ay mahalaga na suriin ang mga sumusunod na aspeto. So, kahirapan ng item o index difficulty. Tiyakin na ang tanong ay may angkop na antas ng kahirapan upang masukat ang mga kakayahan ng mga kalahok. Kasunod naman ay ang kakayahang magtangi o discriminatory power. So, mahalaga na ang mga tanong ay may sapat na kakayahang magtangi sa pagitan ng mga mahusay na kalahok at mga hindi gaano mahusay na kalahok. Kasunod naman ay pagkagmabisa sa bawat distractor. Dapat tiyakin na ang mga pagpipilian sa mga tanong ay may mga distractor o epektibo at naglalayong masuri ang tunay na kaalaman ng mga kalahok. Kasunod naman ay ang pagbibigay ng interpretasyon na kinalabasan sa pagsusulit. Siyempre, pagkatapos ng pagsusulit ay mahalaga rin ng magbigay ng interpretasyon sa mga resulta ng pagsusulit. Ito ay maaring ipaliwanag ang iba't ibang antas ng tagumpay o pagkabigo, ang kahulugan ng mga marka o puntos at mga sumusunod na hakbang batay sa mga resulta ng pagsusulit. So, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, sa paghahanda at pagbibigay ng pagsusulit, masisiguro na ang pagsusulit ay magiging epektibo at magbibigay ng mga tamang impormasyon at interpretasyon sa mga mag-aaral upang lalong mas matutunan o mas mapadali at mas mapaganda yung mga tanong at yung mga gabay na kinakailangan nating isaalang-alang sa paggawa ng pagsusulit. Yun lang. Tungo naman tayo sa mga uri ng item ng pagsusulit. So una, pagsusulit na tama o mali. Ang tama o mali ay isang uri ng item kung saan tinutukoy ang mga salita, parirala, pangungusap o talisataan na tama o mali ang kahulugan. May mga tuntunin sa paghahanda ng pagsusulit na tama o mali. Ito ay ang mga sumusunod.
Sikaping isa lamang ang binabanggit na pangungusap. B. Ipahayag ng maliwanag at tiyak ang tanong upang hindi mapag-alinlangan ang sagot. C. Gawing payak at maikli ang pangungusap. D. Iwasan ang paggamit ng pananggi o negatibong salita sa item. E. Kung gagamitin ng opinyon, ibigay ang pangalan ng nagsabi nito. F. Iwasan ang paggamit ng mga pahiwatig tulad ng mga salitang kadalasan, lahat, kung minsan, maaari, lamang, at iba pa. Tungo naman tayo sa pangalawa, pagtukoy ng mali o error recognition. Ito ay isang uri ng pagsusulit na integratibo sapagkat sinusubok nito ang pangkalatang kasanayan sa wika. Iba't iba ang maaaring maging anyo ng pagsusulit na ito. Bawat pangungusap sa ibaba ay nahahati sa 4 na bahagi, A, B, C at D. Kung may mali sa pangungusap, sipiin ang titik na kasulat sa ibaba ang bahagi ng mali. Kung walang mali, isulat ang titik E. So, pangatlo, pagsusulit na may pagpipilian o ito yung mas common na tinatawag na multiple choice. Ang pagsusulit na may pagpipiliang sagot ay binubuo ng 2 bahagi. Ang stem o bahagi ng item na nagpapahayag ng suliranin o ang mga option o mga pamimiliang sagot. Isa sa mga option ang tamang sagot. Iyong mga maling sagot ay tinatawag na distractor. Ang stem ay maaaring nasa anyong pangungusap na hindi tapos, pangungusap na may patlang, buong pangungusap, at pangungusap na patanong gaya ng mga sumusunod. Una tayo sa pangungusap na hindi tapos. Halimbawa, sa kwentong binasa nanalo ang mga tutubi sapagkat. So makikita dito na ang pangungusap ay may hanging na bahagi kung saan makikita ang sagot sa mga pagpipilian. So, B. Pangungusap na may puwang. Katulad sa pangungusap na hindi tapos ay may patlang pa rin na kung saan pagkatapos mabasa ang tanong ay makikita ang sagot sa ibabang bahagi. So, yun sa mga pagpipili ang mga letra. So, C. Pangungusap na buo. Halimbawa, nagtataingang kawali ka na naman. Ang tanong na ito o yung pahayag na ito ay isang uri ng matalinghagang pahayag na kung saan maaaring hinihingi yung kahulugan nito sa mga pagpipilian. D. Pangungusap na patanong. So, sa halimbawa, makikita natin na ang pangungusap ay nagtatanong na kung saan hinahanap din yung kahulugan kung ano ba ang hinihinging sagot nito. Pang-4 ay ang pagsusulit na pagpuno sa patlang o completion test. Ito ay isang uri ng pagsusulit na sa halip na pinapimili ang mag-aaral sa wastong sagot ay ipinagbibigay ang tamang sagot. Kumbaga, ito ay isang identification kung ano ba nga ba ang maaaring sagot na hinihingi sa pangungusap. So, halimbawa, punaan ng patlang ang wastong anyo ng pandiwa na nasa panaklong. Makikita natin ang halimbawa sa presentasyon. So, tungo naman tayo sa simulaing dapat isalang-alang sa pagbuo ng pagsusulit na may pagpipiliang sagot o multiple choice. Una, ang STEM. Ang pangunahing layunin ng STEM ay mailahad sa kumukuha ng pagsusulit ang suliranin ng item. Dapat maging maikli ngunit malinaw ang STEM at iwasan ang paggamit ng maliligoy na mga salita. So, unang halimbawa, may tindahan si Nina. Kahapon napansin niyang wala na ang bawang sa tindahan kaya nagpunta siya sa palengke at patlang ng bawal. So, maaaring makikita dito yung mga sagot sa mga sumusunod na mga pagpipilian. So, maaari rin dito sa pangalawang halimbawa, pinabuti. Patlang sinina ng bawang kahapon. So, ano ang sagot? Makita rin sa pagpipilian ang tamang sagot. So, pangalawa,
Iwasan ang pag-uulit ng mga opsyon ng mga salitang maaaring ilagay sa stem. Masaya silang nagkukwentuhan. Yun ang halimbawa. Makikita sa sumusunod ang hinihinging mga sagot. So, pangalawang halimbawa niyan ay ang masaya silang nagkukwentuhan, patlang pinapanood ang paglubog ng araw. So A, sapagkat, B, bago, C, habang, at D, kahit. So, ang mas angkop dito na sagot ay yung habang. Masaya silang nagkukwentuhan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Yan ang isang halimbawa niyan. So, pangatlo, isulat ang stem sa anyong positibo. Kung hindi maiiwasan ang anyong negatibo sa longgihita ng salitang negatibo, o di kaya isulat ito sa malaking titik. So, halimbawa, aling salita ang hindi naglalarawan sa batang si Juan? So, ang negatibong anyo dito yung salitang hindi. So, B, ang mga opsyon. Hanggat maaari, gawing halos magkasing haba ang mga opsyon. Huwag gawing pinakamahaba o pinakamaikli ang wastong sagot. Kung hindi ito maiwasan, may mga padron na maaring sundin gaya ng inalahad sa ibaba. So may 6 na mga halimbawa. Ang mga distractor. Ang bawat distractor ay dapat maging kaakit-akit sa mga sasagot ng pagsusulit. Dapat ring tanawin ng mga examinee na halos tamang lahat ang mga opsyon. Pangalawa, hindi dapat maging mas mahirap ang mga distractor kaysa sa mga tamang sagot. So D, ang tamang sagot. Tiyaking isa lamang ang tamang sagot. Pag-iba-ibahin ang oposisyon ng wastong sagot. At iwasang gawing pinakamahaba o pinakamaikli ang wastong sagot. E, ang buong item. Una, dapat sukatin ng bawat item ang layuning kinakatawan nito. So halimbawa, ang layunin ay nagagamit ng wasto ang mga panghalip na panao. So, si Nina at Rina ay magkaibigan. Patlang ay magagaling na manlalaro. So, mula sa mga pagpipili ang makikita natin sa ibaba, ang distractor na sina ay maaaring palitan ng ako. Maliwanag? So, pangalawa, iangkop ang bokabularyo sa karayaan ng item sa mga sasagot nito. So, halimbawa, nabaghan ni Nina ang nilimahid na pulubing lumalapit sa kanila. So, mula sa mga pagpipilian, ang item na ito ay angkop sa mataas na paaralan kung saan kinakailangan ng mataas na analysis upang masagot ang katutungang ito. Ang pangkasanayang pagsusulit ay isang makabuluhang paraan upang suriin at matukoy ang kakayahan ng isang individual sa paggamit ng wika. Ito ay isang komprehensibong proseso na binubuo ng 3 mahalagang bahagi. Una, topic o paksa. Sa bahaging ito, ang mga kalahok ay inaasahang maipakita ang kanilang kaalaman at kasanayan sa isang partikular na paksa o sitwasyon. Ang mga sitwasyong ito ay maaaring maging mga pang-araw-araw na karanasan, pang-akademikong konteksto o mga pangyayari sa lipunan. Layunin nito na mabigyan ng konteksto ang pagsusulit at magkaroon ng kaugnayan sa tunay na buhay. Pangalawa, tungkulin o gamit ng wika. Ang bahaging ito ay naglalayong suriin ang kakayahan ng mga kalahok na magamit ang wika sa tamang gamit at paraan, depende sa layunin at tungkulin nito. Ang bawat sitwasyon ay maaaring magtakda ng iba't ibang gamit ng wika tulad ng pagpapaliwanag, pag-uutos, pagbibigay ng impormasyon, pagbibigay ng opinyon at iba pa. Sa pamamagitan nito, sinusubok ang kakayahan ng mga kalahok na makikipagtalastasan at magamit ang wika sa mga praktikal na sitwasyon. At ang panghuli, kawastuhan. Ang bahaging ito ay tumutukoy sa tamang paggamit ng mga elemento ng wika tulad ng gramatika, bokabularyo at istruktura ng pangungusap. Ang kawastuhan ay naglayong matukoy kung gaano kahusay na nagamit ng mga kalahok ang wika upang maipahayag ang kanilang mga kaisipan at ideya. Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng mga wika na ilalabas ng mga kalahok ang kanilang mensahe na malinaw at epektibo.
sa pangkabuoang proseso ng pangkasanayang pagsusulit. Layunin nito masukat at suriin ang kahusayan ng mga kalahok sa komunikasyon gamit ang wika. Ito ay hindi lamang naglalayong suriin ang kanilang kaalaman sa mga teoretikal na aspeto ng wika, kundi pati na rin ang kanilang kakayahan na gamitin ito sa praktikal na sitwasyon sa tunay na buhay. Mga halimbawang item sa 4 na makrong kasanayan sa wika para sa isang pangkasanayang pagsusulit wika. So, nandito sa presentasyon, o nakikita nyo sa presentasyon, ang una ay pakikinig. So, may iba't ibang anyo ang pagsusulit sa pakikinig. So, dahil sa magiging napakahirap para sa isang mag-aaral ng pangalawa o banyagang wika, ang pakikinig sa mahabang salaysay o usapan, maaring ang mga pagsusulit sa pakikinig para sa mga unang yugto ng pag-aaral ay maikling pahayag o usapan na binubuo lamang ng 2 o 3 linya. Kagaya ng yung nakikita sa screen or sa presentasyon, ang halimbawa nito ay paglalahad o pahayag. So, maririnig ng mga mag-aaral ang pahayag na mapalad si Pipo dahil nabili niya ang 2 pang natitirang tiket. So, mababasa naman ng mga mag-aaral ang mga pagpipiliang sagot. A. Naiwala ni Pipo ang 2 tiket. B. Nabili ni Pipo ang dalawang huling tiket. C. Nasa uli ng 2 tiket si Pipo. At D. Naubusan ng tiket si Pipo. So, ano kaya ang sagot nito? Syempre, nabili ni Pipo ang 2 huling ticket. So, nade-develop nagagamit dito ang makrong kasanayan na pagkikinig. Dumako naman tayo sa pangalawa. Mga tanong. So, yung una ay paglalahad o pahayag, yung pangalawa naman ay mga tanong. So, bagamat ang ganitong uri ng pagsusulit ay isang pagtatangka na gayahin ang tunay na usapan, maaaring sabihing artificial pa rin ang dating. Gayunpaman, magagamit ang ganitong pagsusulit sa elementarya. So, mga tanong. So, ito yung halimbawa ng tanong, anong oras magsara ang tindahan kung araw ng linggo? A. Nakasara ang tindahan kung linggo. B. Nagsasara ang tindahan ng alas 12 ng tanghali kung linggo. C. Sa umaga lamang bukas ang tindahan kung linggo. D. Kalahating araw na nakasira ang tindahan kung araw ng linggo. So, ito ay paraan ng patanong. So, ang pangatlo naman ay maikling usapan. Sa maikling usapan, makikita mo yung nandito yung nakalagay dito sa halimbawa yung maririnig ng mga mag-aaral. Sabi ng babae, sorry ha, medyo natagalan ako, kanina ka pa ba naghihintay? Tapos sagot naman ng lalaki, hindi naman, siguro mga 15 minuto lamang, pero parang kalahating oras na dahil sa pinapak ako ng lamok dito. So, yung tanong ay, gaano katagal naghihintay ang lalaki? So, ito ay nakabase sa maikling usapan na naganap na sa usapan ng babae at lalaki. So, ang A, 10 minuto, 15 minuto. C, 30 minuto, 50 minuto. So, ano ba yung sagot dito? Siyempre, 15 minuto. Okay, sige. Dumako naman tayo sa B, pagtukoy sa kayariang pambalarila o leksikal. So, ang magiging halimbawa natin nito ay pariringgan ang buong klase ng isang seleksyon at ipatukoy ang mga kayariang pambalarila o leksikal na nakapaloob dito. Maaaring gumamit tayo ng maikling dialogue na babasahin ng minsanan. So, nasa presentasyon ang halimbawa at ang magiging layunin natin nito ay nakikilala ang uri ng mga pangungusap ayon sa anyo. So, yung panuto ay ipagpalagay na nasa loob ka ng isang pampasaherong jeep. Pakinggan ang usapan ng mga pasahero at driver at itala ang mga pangungusap na kanilang ginamit at sabihin ang uri ng bawat isa. Kaya nasa A, pasahero, may upuan po ba? Tas yung driver, marami pa po, pakiusod-usod lamang nang makaupo ang bagong sakay. Tapos sa C, pasahero, naku, nahablot ang kwintas ng ale. So,
Bagamat ang bibigyang pansin sa pagkikinig ay ang mga detalyeng panggramatik, ang item na may konteksto. Natututo ang mga mag-aaral na makita ang kahulugang nagbubuhat sa konteksto at sa estruktura sa pamamagitan ng pagtukoy sa kayariang pambalarila o leksikal. So, punta tayo sa C, pagtatala ng mga detalyeng semantiko. Dito, makikinig ang buong klase sa isang seleksyon at ipagawa ang mga dapat gawin. So, example, una, itatala ang ilang particular na detalye. Pangalawa, bubuo ng isang talahanayan, graph, chart at iba pa. At bubuo ng isang diagram o mapa ayon sa panutong ibinigay. So, ang halimbawa dito ay inanyayahan mo ang iyong kaklase na magbakasyon sa iyong bayan sa darating na pagsasara ng klase. Gumawa ka ng isang mapa o croquis sa papel. Ipakita sa mapa ang simbahan, palengke, munisipyo, paaralan at iba pang palatandaan na naghihimaton sa iyong kaklase patungo sa inyong bahay. Sumulat ng panutong dapat sundin sa pagpunta sa inyong bahay mula sa terminal ng bus. So, ito yung halimbawa sa pagtatala ng mga detalyeng semantiko. Ibig sabihin, detailed. So, punta tayo sa D. Mga tanong na pang-unawa. So, makikinig ang mga mag-aaral dito sa isang artikulo or ipagpalagay natin sa selection man at sasagutin ang mga tanong tama o mali, pagbubuo o tanong na may pagpipili ang sagot tungkol sa nilalaman ng artikulo o seleksyon batay sa hinuhang mabubuo nila. So, lastly ay E, pagtukoy sa mga salik na sociolinguistic. So, dito makikinig ang mga mag-aaral ng isang pangungusap at sasagutin ang ilang tanong na magpapatunay kung nauunawaan nila ang kontekstong sociolinguistic. So, ang magiging layunin dito sa ating halimbawang nasa presentasyon, nakikilala ang pangkomunikatibong gamit ng mga pahayag batay sa sitwasyon at gumagamit ng wika. Sa nandito ang halimbawa, maririnig ninyo ang isang pangungusap. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong tungkol dito. So, akalain mo bang napasagot ko siya? Halos mapalundag ako sa tuwa. So, yung unang tanong ay, saan binigkas ang pangungusap? Ano ang sitwasyong kinapapalooban ng pangungusap? Bakit binigkas ang ganitong pangungusap? Ano ang damdaming isinaad ng pangungusap? Kanino siya nagsasalita? So, sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungang nasa presentasyon, magkakaroon ng mabuting maayos na pangunawa ang estudyante sa kung ano ang tinalakay sa klase. Okay, sige, pagpensensyahan niyo na yung naririnig nyo ng mga necessary noise at dumako tayo sa pangalawa pagsasalita, pangalawang makrong kasanayan. So, ang una, ang halimbawa dito ay monologue. So, sa monologue, bibigyan ng guro ang mga mag-aaral ng 2 o 3 paksa. Paksang nakasulat sa mga card. Ang bawat card ay may mga pamatnubay na tanong upang matulungan ang mga mag-aaral sa pagbabalangkas ng kanilang sasabihin. So, ang pagtataya ng monologue ay ibabase sa ilang pamantayan o kriteriya tulad ng daloy ng pagpapahayag, dami ng impormasyon, kalinawan ng sahe, kawastuhang panlinguistika, bukularyong ginagapa. Ang mga ito ay gagamitin ng rating scale. So, maaari pa ang tanong ang guro pagkatapos ng monologue. Kinakailangan may pamantayan sa gagawing monologue. Ang naman ay pagsasatao or role-playing. So, familiar na ang lahat dito kasi ginagawa natin ito. At gagawin din natin bilang pag-test sa ating mga estudyante sa hinaharap. So, sa pagsasatao or role-playing, 2 tao ang maaaring makilahok dito. Bibigyan sila ng sitwasyon at bahala silang magtulungan or magtanungan o mag-usap ayon sa sitwasyon. Katulad ng sa monologue, ang ebalwasyon ay gagamitan ng criteria gaya ng kaangkupan ng mga estrukturang ginamit, bigat ng impormasyon at kalinawan ng
ipinapahayag at iba pa. So, dako tayo sa C. Ito ay interview or pakikipagpanayam. So, katulad din ito ng pagsasatao, ang guro lamang ang lumalabas na palaging nagtatanong o parang may panayam na nagaganap kasi yung guro ang nagtatanong tapos tatanungin syempre yung mga mag-aaral. Maaaring ang scoring ng interview ay parang sa discrete point kung titingnan isa-isa ang tugon sa bawat tanong. Kung ang titingnan ay ang panlahatang kasanayan, kailangan gumamit uli ng rating scale. So, kailangan at importante ang rating scale sa pagsasatao, role-playing, monologue, interview at maging sa pang-apat, pagtatalo or debate. So, magandang paraan ito para sa pagpapahayag ng mga sariling opinyon. Bagay ito sa mga mag-aaral na may lubos ng kasanayan sa wika. Maaari silang pumili ng kanilang paksa at sariling posisyon sa isyong tatalakayin. So, makita sa mga halimbawa ng mga pamamaraan sa pagtiyak ng kasanayang pangwika na malapit ang mga ito sa mga gawaing pangsilid-aralan sa wika. Nagpapakita ito na ang bawat gawaing pangwika ay maaaring gamitin o turing na gawain para sa pagsukat ng kasanayang pangwika. Ito ang tulay para maunawaan ng mga mag-aaral na ang layunin sa pag-aaral ng wika ay upang magkaroon sila ng kasanayang makapagpapahayag at makalahok sa isang mabisang pakikipagtalastasan. Kaya sa makrong kasanayang pagsasalita, napakahalaga ang monologue, pagsasatao, role-playing, interview, at pagtatalo o debate. Ngayon, tatalakayin natin ang mga halimbawang pagsusulit. Una, ang sa makrong kasanayang pagsasalita, pagbabasa o pagbasa ng malakas. So, ang pagbasa ng malakas ay isang mabisang paraan ng pagsukat sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita, particular na ang wastong pagbigkas. Kung gagamitin ang ganitong pagsusulit, ipapakita ng guro sa examinee ang teksto ng ilang minuto bago ipabasa ng malakas. Sa pagpili ng teksto, isipin ang mga tunay na sitwasyon kung saan nagbabasa tayo ng malakas. Minsan, halimbawa, ipinababasa natin ng malakas ang isang liham o di kaya'y mga panuto. Kaya, iyan ang halimbawa sa makrong kasanayang pagsasalita, pagbasa ng malakas. Pangalawa naman ay pagkukwentong muli. So, isa itong pagsusulit sa pagsasalita na mas epektibo kaysa sa pagbasa ng malakas. Pagkukwentong muli ay ng isang kwentong binasa o ng isang pangyayaring nasaksihan. Tinataya sa ganitong pagsusulit ang katatasan sa pagbigkas bukod pa sa kasanayan sa pagsasalaysay. So, mas epektibo ang pagkukwentong muli kaysa sa pagbasa ng malakas. So, pangatlo ay paggamit ng mga larawan. So, ang mga larawan ay maaaring gamiting estimulo sa paglalarawan ng isang tao, lugar o pangyayari. Maaaring magbigay ang guro ng ilang panubaybay na tanong o di kaya'y hayaang gamitin ng mga mag-aaral ang kanilang imahinasyon sa paglalarawan kung ano ang nagaganap sa larawan. So, bukod sa mga larawan, maaaring gamitin din ng guro ang mga advertisement or graph, talakayan sa ganitong uri ng pagsusulit at ipapakita at ipasusuri ang advertisement at pagkatapos ay magbibigay syempre ang guro ng mga tanong tungkol dito. So, ito yung paraan ng paggamit ng mga larawan na napapailalim sa makrong kasanayang pagsasalita. So, dumako tayo sa D, pagbibigay ng mga angkop na tungkuling pang wika. So, nandyan sa screen ang halimbawa nito. Kung makikita nyo, nakalagay dyan na halimbawa, panuto. Basahin at unawain ang dialogue. Ibigay ang angkop na anyo ng tungkuling pangwika na hinihingi sa usapan. So,
Ang sitwasyon ay nahuli sa klase si Carlo. Nakita siya ng principal. So, iyan yung sitwasyon. So, ang principal ay alas 9 na pagtatanong. Tapos si Carlo naman ay sasabihin na nasiraan po ang aming sinakyang bus. So, si Carlo ay nagpapaliwanag. Punta tayo sa pangalawa, ang pagbasa. Pag-unawa at pagpapakahulugan ng salita. So, ang nasa screen at ang nasa presentasyon ay ilan lamang sa halimbawa ng pag-unawa at pagpapakahulugan ng salita. So, ang pagkilala ng salita ay isang panimulang kasanayan sa pagbasa. Ngunit hindi sapat na marunong lamang kumilala ng salita ang mga bata. Dapat ay malaman niya ang kahulugan nito para sabihin talagang marunong siyang bumasa. Malilinang ang mga kakayahang ito sa pamamagitan ng paglalahad ng salita sa iba't ibang konteksto o kalagayan. So, ang una ay pagkilala ng mga salitang magkakaugnay. Sabi dito, may dumating na dalaga. Oo, at kay ganda ng kanyang pamindong sa A. Leeg, B. Braso, C. Ulo, D. Baywang. So, ano ba ang magkakaugnay? So, ito ay dapat connected or related. So, kayo nang pipili kung ano yung sagot nyo sa unang halimbawa. Saan mo maipagkakamali ang isang buriko? So, sa isang tiyonggo, kabayo, kalabaw, o baka. So, yan, mga salitang magkakaugnay. Pangalawa naman ay pagkilala sa mga salitang magkasing kahulugan. So, ibig sabihin nito ay may pareho silang kahulugan or synonym sa Ingles pa. So, sinagkaan ni Ann ang pinto nang makita niyang dumarating si Jose. So, ano ba ang kasing kahulugan ng sinagkaan? So, A. Hinarangan, B. Isinara, C. Binuksan, D. Sinusian. Pangalawang halimbawa, hindi man lamang tininag ni Karen ang ulam na itinira para sa kanya. A. Ginalaw, B. Kinain, C. Tinikman, D. Pinansin. So, yan ang mga halimbawa sa pagbasa, pag-unawa at pagpapakahulugan ng salita. So, kayo na yung sasagot kung ano yung sagot sa mga katanungan na nasa presentasyon. Ang mga halimbawang item na ibinigay na nasa presentasyon sa pakikinig ay maaari ring gamitin para sa pagbasa. So, pwede ang sa pakikinig, pwede gamitin sa pagbasa. Tatandaan yan. Pangatlo naman ay ang pagsulat. Number 1, pinatnubayang pagsulat or guided writing. So, halimbawa, sumulat ang iyong kaibigan sa Amerika at humingi ng ilang impormasyong tungkol sa pinapasukan mong paaralan. Sagutin mo ang kanyang liham. Gamitin ang mga tanong sa ibaba bilang patnubay sa gagawin mong pagliha. Una, saan naruroon ang paaralan? Ilan ang populasyon ng paaralan? Anong mga signatura o subjects ang pinag-aralan mo? Ano-anong mga samahang pang mag-aaral ang maaari sa liham? Ano ang masasabi mo sa iyong paaralan? So, para makagawa ka ng isang magandang liham para sa iyong kaibigan na sumasagot sa kanyang katanungan, ay syempre may gabay ka ng mga katanungan. So, ito ay tinatawag na guided writing or pinatnubayang pagsulat para hindi maging gubot ang iyong gagawing liham, kundi ito ay nasa maayos na pagkasulat. Pangalawa, pagsulat na ginagamitan ng pantulong ng mga salita o parirala upang makabuo ng isang talata. Halimbawa, natasan kang sumulat ng isang balita tungkol sa nagdaang bagyo na sumalanta sa inyong kalalawigan. Gamitin ang mga impormasyong nakatala sa ibaba sa pagbuo ng iyong sulatin. So, bagyo, Ilyang. Sali sa labas, malakas ang hangin, bilis, maraming bahay, walang bubong, tumba ang punong kahoy, baba, 5 nalunod, Red Cross Army nagdala ng pagkain at gamot. So parang siya, na may word bank para mas madali ang iyong pagsulat ng isang balita tungkol sa nagdaang bagyo. So iyan ang sa pagsulat. Ayan, maraming salamat at
purihin ang Diyos. Sana ay may natutunan kayo sa aming naging talakayan ngayon. Maraming salamat ulit at purihin natin ang Diyos.